Ayun, tapos na tayong magpatubo doon sa ating foliage anthurium. Ito naman ang next project natin. Ayan. Ito naman ang ating cardboard. Tingnan nyo ang lusog-lusog ng kanyang mga dahon, ah. Pero may tumubo siyang bulaklak. Ito. Tanggalin natin yung bulaklak. Kung ayaw pa natin siyang maging mother plant. Ayan, tingnan nyo. Ayan yung bulaklak niya. Na magiging seeds din ito. Pero inalis ko nga kasi nag-e-enjoy pa ako sa ganda ng kanyang dahon. Kaya imbes na gawin natin mother plant dahil siya ay aking cardboard at sobrang ang ganda-ganda, pinang-i-indoor ko ito, lagyan na lang natin ng fertilizer. Ayan. Ayun nga pala, ako nga pala si Lola Emma ng Going Green. That's my channel. Kaya samahan nyo ako ulit at mag-transplant tayo ng medyo nalalanta siya. Hindi ko alam kung anong naging dahilan kasi almost 1 week na siya sa akin. Pinapa-acclimate ko muna siya sana para bago ko siya ilipat. Ayan, nakatanim siya dito. Tapos meron siyang free na paso pero masyadong maliit. Kaya ililipat ko na lang dito sa mas malaki na paso. Kaya ayan yung gagawin natin ngayon na project, na next project. Kaya sana samahan niyo ako hanggang matapos. At kung bago pa kayo sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ayan, natapos na tayo dito sa ating isang foliage anthurium at pinakita ko lang sa inyo na tinatanggal ko yung kanyang tutubo na bunga or bulaklak para manatiling maganda ang kanyang dahon. Ayan. Tapos, ito, lagyan natin ng complete fertilizer na para sa moonshine kung tawagin. Pero kasi, nagkamali yata ako ng lagay ng fertilizer kaya sobrang nag-green. Na dati ito, yellow green yung kanyang dahon. Pero okay lang yun. Importante, malusog siya. Kaya lagyan natin ng fertilizer. Huwag masyadong madami. Ayan. At dito lang sa gilid ng paso. Para iwas pagkabulok ng puno niya. Ayan. Tapos lagyan natin ng dagdagan natin ng ganito. Ng mix, ng potting mix para hindi gumulong pag diniligan yung kanyang kwan. Hindi gumulong papunta sa puno yung fertilizer na nilagay natin. Ayan, tapos na yan. Tapos okay na siya. Dito naman tayo. Sa ita-transplant natin, gagawa tayo ng potting mix. Kasi tingin ko, dito sa potting mix niya, siya nagkaroon ng problema. Linisin natin muna konti ito. Kunin muna natin itong mga potting mix na ginawa natin dito. Yan. Tapos, kasi putik yung ginawa nila. Yung ito kasi, dito sa atin sa Pilipinas, pagka ganitong tag-araw, maganda yung maraming ipa na potting mix at saka maraming pebbles o kaya pumice stone para yung ipa mag-a-absorb sa excess water, lalo na kung yung mga halaman natin ay bagong tanim pa lang sa paso para hindi sila malunod. Yan. Tapos, kukunin ko kung meron pa tayong perlite dito. Kasi may perlite ako dito. Alam ko yun eh. Kung meron pa. Okay na to. Marami naman siyang ipa. Tapos, babawasan natin ng kanyang lupa. Oh my God. Maganda naman itong itong halaman na ito. Pagka-receive ko, maganda. Kasi may mga tumutubo na damo dito sa gilid-gilid. Pero kasi ilang days akong wala. Ayan. O, tignan nyo naman. O. Sana mabuhay pa. Ayan, o.
baka nagkulang sa dilig. Kasi, nasa gentry ako. Tapos, hindi ko sila naakyat agad-agad. Uy, wag ka naman mamatay. Ayun, aayusin natin. Kasi maputik yung kanyang kinatatamnan. Oh my God! Sorry. Kaya nga, nagkukuwantes ako kasi ayoko kasi may nakakakita ako ng mga ganyan-ganyan sa tanim ko eh. Ayan, ituloy na natin. Okay. Natakot ako sa insekto kasi. Ayan. Ito, okay naman yung lupa na pinagtamnan sa kanya eh. Kasi tumagos na nga yung roots niya dito sa ilalim. Ayan o, ang dami niyang roots. Babawasan lang natin kasi nakatanim siya sa putik. Ayan. Mabuhay ka, ha? Ay, nako. Pangalawa na to, na order ko online na lavender. Gustong-gusto ko kasi ang lavender eh. Meron akong lavender sage. Ito naman, ito yata yung kuwan eh. Yung, ano ba to? Lavender na to. Wala kasi sa seller yung pangalan. Hindi ko nakuha. At saka, basta't lavender. Naghanap ako ng lavender at alam ko na wala pa akong lavender na ganito. Kaya, ito ang binili ko online. Ayan. Sana nga mabuhay siya. Sana nga ganito lang siya muna. Na pinapakitaan niya lang ako na nalulungkot siya kasi naiba yung environment niya. Biglang nasa second floor terrace garden na siguro nasa farm ito. Baka nanibago lang. Hindi naman siya naka-direct sunlight. Morning sun nga lang eh, kung nasaan yung mga, mga herbs ko. Kasi nag-collection ako ngayon ng herbs. Dinala ko na sa gentry yung iba, gaya ng rosemary at saka yung chocolate mint ko. Kasi gusto ng mga yon full sunlight. Eh doon sa gentry kasi may part ng aking mini garden na full sun doon, kaya niligay ko doon nung nakaraan lang. Hindi ko alam ito ngayon kung doon nga lang kasi bibihira kami sa araw doon, kaya hindi ako masyado naglalagay ng aking halaman. Yung mga medyo extra lang sana nilalagay ko doon kasi wala na ako mapaglagyan dito sa bahay. Ang kaso nga, doon kasi masaya yung ibang mga halaman gawa ng full sunlight, lalo na yung mga halaman na naghahanap talaga ng maliwalas, yung sobrang naaarawan. Ayun, masaya sila doon. Ayan. O, ito na. Ayan na siya. Na tayo. Nairapat na natin. Ayan. Okay na. Oy, mabuhay ka ha. Sabi niya, oo daw. Kaya, dito muna natin ilagay. Tapos, ito yung aking Forever Roots. Itong Forever Roots na to ay isang family ng succulent na nanggaling pa sa Southern Africa daw. O yan. Diba? Ang ganda. Sa pangalan pa lang, napakaganda na Forever Roots. Sino ba naman ang may ayaw na magiging Forever Roots? Diba? Forever Roots in friends, Forever Roots in family, Forever Roots. Siyempre, sino bang may ayaw na Forever Roots? Magkaroon lang tayo ng health na maganda. Healthy lang tayo. Ay, health is wealth na, di ba? Kayamanan na natin ang ating kalusugan. Hindi man ako ganong kalusok. Hindi man, siyempre may mga iniinda din akong sakit. Pero, ayun nga, nakakapag-drive pa rin ako sa sarili ko. Kaya alam kong malusog pa ako. At nagkakapag-alaga pa ako ng aking mga apo. Kaya ayan, ipagpatuloy na natin itong pag-propagate natin ng Forever Roots. Napakadaling paramihin ito. Ito nga, nagbulaklak na siya. Kaya siguradong magkakaroon siya ng babies maliban sa ipopropagate natin.
Magpo-propagate natin sa pamamagitan ng kanyang dahon. Ayan. Alisin muna natin itong mga tuyo. Ang mga tatanggalin natin ng mga dahon, ipopropagate natin, ay itong mga nakalaylay na. Pwede naman itong kurutin lang natin eh. O pwede rin tayong gumamit ng garden scissors. Ayan. Ito. Ayan. Yan. Ilalapag lang natin dito. Ganyan lang siya. Yan. Ganyan. Ganyan lang, oh. Ayan, nakalapag lang siya dyan. Ayan. Ayan. Ay. Okay. At tutubo itong mga ito. Itong mga nakalaylay na to, pwede rin natin ilapag sa ating mga paso ng mga ating mga halaman. At yun, ay kusang tutubo yun. Hindi natin kailangan din. Itong mga ano ba to? Itong mga container na ganito, o kaya growing seeds, ay mga, ano ba to? Seedling, ano ba yung sinasabi ko? Hindi natin kailangan ng seedling basket o seedling tray. Itong Forever Roots ay napakadaling paramihin ito. Kasi nung binili ko to, 3 puno lang sa Silang Cavite, ay naparami ko na, sobrang dami na ito. Pakalat-kalat na sa aking garden, lalo na sa puno ng aking mga halaman. Kasi itong mga naglaylay na dahon niya na ganito, ay ilalapag lang natin sa ating mga paso na hindi masyadong dinidilig. Ito ay tutubo na. Lalong-lalo na kasi ito ay maingay. Family ng saging. So, ganito lang ang ginawa natin. Lagyan lang natin ng date para alam natin kung kailan kaputulin natin at hindi kasya dito sa aking lalagyan, sa aking tray. Alam niyo ba ang ginagawa ko? Itong mga ano lang, itong mga microwavable lang na ganito na nagamit na ng ilang beses. Sa ganito lang ako nagtatanim o nagpapatubo ng mga nagpo-propagate. Ito lang yung mga ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng mamahalin na seedling tray o mga seedling tray. Kasi pwede naman itong mga ito. Tapos lagyan natin ng konti. Ganyan, para hindi sila lukot-lukot. Ayan. Pero sa totoo lang, ipatong lang natin yan. Tutubo yan. Yan. Ganyan. Tapos, ilagay lang natin sa maliwanag na lugar, pero hindi naaarawan at hindi nauulan na. So, ito na si mother plant. Ayan, malinis na, maganda na ulit tignan. Kasi wala na yung nakalaylay. Pwede na natin ulit siyang pang-indoor. Ayan siya. Okay. Ngayon, itong mga natira na ito, ilalagay lang, ikakalat lang natin o ipapatong lang natin sa ating mga paso ng halaman. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan paso ng halaman ko sila inilagay. Okay, tara na. Ito yung ibang mga dahon na kinuha natin mula sa mother plant. Inilagay lang natin dito sa paso ng ating Bunchosa argentea. Ayan, mga binubuhay ko lahat yung mga halaman na yan. Tapos, ito naman yung sinabi ko sa inyo na ilalagay lang natin sa mga paso at ito na, nag-sprout na o tumubo na. Bagong dilig lang kasi ni Lolo, alam nyo, kasi pag si Lolo ang nagdilig, talaga naman, busog na busog ang halaman. Minsan nga, sa sobrang busog, nabubulok na sila. So, ayan, ang mga baby forever roots natin, ayan o, pwede na silang ilipat. Yan, tumubo na. Kagaya lang din nito noon na inilapag ko lang na dahon yung mga yan. 2 dahon lang dati yan. 1 month ago. So, ayan na. 1 month old yung mga forever roots babies natin na mga yan. At nakalagay lang dito sa paso nito. Halaman na ito. Ayan. Hindi nga naaarawan, ay nauulanan dito, pero meron siyang morning sun. Pero may bubong siya na polycarbonate. Yan. Kaya, madali lang. At yan naman, yung inilagay natin sa seedling tray na gawa lang ng Lola, pero sa totoo lang, yan ay microwavable o
microwave safe lang na plastic. Yan. So, ganyan ang ginawa ko. Kaya ko dinaganan kasi kanina lulukot-lukot ang mga dahon ng ating forever roots. Kaya, kailangan ko lang daganan ng lupa. Yan ay dahil mamasa-masa yung kanyang lupa, huwag natin munang diligin. Kasi hindi mamamatay yan. Gawa nga, no? Succulents yung mga yan. Family ng succulent. Yan. Ito naman na si mother plant. Malinis na. Natanggalan na siya ng mga pabagsak na dahon. Kaya pwede na natin siya ulit pang indoor. Ayan. Maraming salamat. Happy planting! Okay. Nilagyan natin ng date. At ilalagay natin dito. Para alam natin kung gaano katagal mag-sprout at i-update ko kayo. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood at sana nagustuhan ninyo at nag-enjoy kayo at sana may natutunan din kayo. Maraming salamat ulit. Bye!